Magandang araw po sa inyong lahat. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga requirements ng PR o Permanent Residence dito sa Thailand. Bago yan, ikukwento ko muna sa inyo kung paano ko ba nalaman ang tungkol sa PR o Permanent Residence dito sa Thailand. Bali nung bagong salta pa lang ako dito sa Thailand, may nakilala akong Pilipino na matagal na dito. Pinagmamalaki niya na marami siyang alam sa Thailand dahil nga, yun, matagal na siya dito. Tapos, lagi niya sinasabi na wala daw PR at wala rin daw citizenship dito sa Thailand. Na yun daw mga dayuhan, kahit gano'ng katagal na dito sa Thailand, wala daw nakakakuha ng PR tsaka Thai citizenship. Naniwala naman ako, akala ko totoo. Malaunan, may nakasama ko sa trabaho na Australiano. Tapos, naikwento niya sa akin na naghahanda daw siya para sa PR application. Tapos, 2 taon na daw siya naghahanda, pero hindi pa siya nakakapag-submit ng application kasi may kulang pa daw siya na requirement. Nabanggit niya sa akin na mahirap daw yung proseso, tapos matagal daw ang approval, nasa minimum 5 years daw bago ma-approve. Sabi ko sa kanya, ang pagkakaalam ko, walang PR dito sa Thailand. Tapos sabi niya, meron. At sa katunayan, mag-apply siya ng PR kasi nga, may mga negosyo daw siya dito sa Thailand. Kaya naiba na, di ba? Nung una, akala ko wala. Ngayon, meron pero sobrang hirap. Tapos noon, nag-asawa ako ng Thai. So, nag-iisip na ako tungkol kung ano ba yung mga visa options. Nagpunta ako sa Pattaya doon sa mga businesses doon na nag-o-offer ng visa assistance para magtanong. Tapos yung pinagtanungan namin, hindi naman niya sinabi na walang PR. Basta ang sabi lang, hindi daw ako qualified. Tapos sobrang hirap daw nung application. Tapos, basta sabi niya, halos imposible na magkaroon ka ng PR. Ganon. Pero kasi, ang ino-offer niya kasi na visa, yung marriage visa. Malauna, nung nagkaroon na ako ng anak, nag-submit ako nung tax exemptions dun sa HR namin. Kasi nagsasubmit ka nung form na yun sa simula ng taon kung meron kang tax exemptions. Bali, para mabawasan yung kaltas ng tax mo. Tapos, nung natanggap na yun ng HR namin, sinabi niya, Philip, ba't hindi ka mag-apply ng PR? At tapos yun, naikwento niya na yung boss daw namin, PR, dito sa Thailand. So, naiba na yung mindset ko. Kasi, nung una, sabi nung Pilipino, wala daw PR. Tapos sabi nung Australiano, meron pero sobrang hirap. Tapos sabi naman nung Thai, doon sa Pattaya, halos imposible mong makuha yon. Ngayon, sabi nung HR namin, yung boss daw namin, PR. So, ibig sabihin, hindi pala imposible. Ngayon, kung kaya niyang, kung nakuha niyang maging PR, edi posible rin palang magka-PR din ako. Kaya nagkaroon ako ng lakas na loob na magsimulang mag-apply sa PR kasi meron na akong halimbawa na pwede pala, hindi pala imposible. Kaya po ako gumagawa ng mga video na ito para sa kaalaman ng iba. Ako kasi dati, mali-mali yung mga impormasyon na nakuha ko. Kaya ayun na nga, naisipan ko na mag-apply ng PR, kaya nag-research ako. Doon ako napunta sa website ng mismong Thai Immigration. Doon ko po nakuha yung mga dokumento na ito. Doon ko na-download. Ito yung criteria and conditions of foreign nationals resident permit consideration. Yun palang Immigration Act Songpan Haro 22. So 1970s pa pala yung batas ng PR. Samantalang sabi nung iba wala daw. Hindi pa pala ako pinapanganak, meron ng PR dito sa Thailand. Dito makikita natin yung mga categories ng PR kasi iba-iba po yung category. Merong investment, employment, humanitarian reason, tsaka expert. Malamang pwede tayo dyan dun sa employment tsaka sa humanitarian reason. Yung humanitarian reason, yun yung may asawa na Thai o kaya may sinusuportang ang anak na Thai, ganun. Ako po, pinagdaanan ko yung dalawang category na yan. Kwento ko sa inyo sa susunod kung bakit. Ito pa, yung documents required when applying for resident permit.
Tapos, detailed information needed for residence permit application. Lahat po ng dokumento na to nasa internet. O kung gusto nyo, pwede ko kayong bigyan ng kopya para hindi na kayo mahirapan maghanap. Babanggitin ko lang sa inyo, mahaba kasi ang dami kasi yung requirements eh. Pero yung mga pangunahin lang. Una, dapat yung visa category mo ay non-B o kaya non-O. Dalawa lang yung pagkakaalam ko na visa category na pwede. Yung non-B, yun yung may work permit. Yung non-O naman, yung marriage visa. Pangalawa, dapat yung visa, kung anumang visa category mo, dapat 3 taon. Minimum 3 taon dun sa visa na yon. Walang hinto. Yun po mismo yung nangyari sa akin kasi noong 2022, ako nagsimula na maghanda ng PR application. Tapos nag-submit ako ng application noong December ng 2022. Yung kasing window of submission nasa bandang November tsaka December ng bawat taon. Noong 2022, noon pa lang ako yung pa lang ika-3 taon ko nung non-B visa ko. Kaya yung sinasabi ng iba na kailangan matagal ka na sa Thailand bago ka makapag-apply ng PR, hindi po totoo yun. 3 taon lang. Mga anong buwan ba yun? Mga kalagitnaan ng 2022, noon pa lang ako naging 3 taon na non-B visa. Ano pa? Ang susunod pa na major na requirement, yung sahod, yung income. Yung iba sabi nila 100,000 daw, pero ayon dito sa dokumento, yan, sabi dito, annual income of at least 80,000 baht per month for a period of at least 2 years. Mamaya balikan natin yung 2 years na yan. Up to the date of application, or have been filing tax return for the amount of annual income of 100,000 baht. Karamihan ang sinasabi nila 100,000 baht daw. Pero ayon dito sa dokumento na to, yung sweldo 80,000 baht. So bakit mayroong 100,000 baht? Kasi pwede kasing combined income. Halimbawa, ang sahod mo lang 40,000 baht lang. Pero meron kang ibang source of income. Halimbawa, meron kang online business, ganyan. O kaya may pera ka na natatanggap mula sa ibang bansa. Pwedeng pagsama-samahin yon para mabuo mo yung 100,000. Pero syempre, mas malaki, mas okay. Kasi may mga point system kasi yun eh, yung pag-approve ng PR. Parang beauty contest. So, isang criteria yung income. Marami pang criteria, maraming consideration. Yung 80,000 baht, tsaka 100,000 baht na combined income, para yun dun sa employment category. Pero yun sa humanitarian category, halimbawa, yung may pamilya na Thai, ayon dito, 30,000 baht lang daw. One party or both parties must earn much enough to provide patronage or having annual income of at least 30,000 baht. Ayon dito, hindi ko alam kung gaano ka totoo yun. Kasi nung una, nag-apply ako sa humanitarian category kasi nga, may asawa ako na Thai at saka may anak kami. Pero nung nung nag-apply na ako, ang sabi nung police captain, mas mabuti doon ako mag-apply sa employment category kasi na-meet ko naman yung requirements. Kasi daw, mas madali daw yun ma-approve. Tapos, ang isa pang major na requirement, kailangan marunong ka mag-Thai. Kasi ako, nung nag-apply ako, lahat ng usapan namin puro Thai. Yung ibang form tungkol doon sa tax, puro Thai, walang English. Yan, so yun po yung mga major requirements. Yung visa mo dapat non-B o kaya non-O. Yung visa na yon kailangan 3 taon, walang putol. Tapos, yung income requirements, 80,000 baht na sweldo o kaya naman kung hindi naman 100,000 baht yung combined income. Tapos, kailangan marunong ka mag-Thai. Yun yung major. Pero kung titingnan nyo yung dito sa dokumento na to, documents requirements, marami pa po. Nung nag-apply ako ng PR, nung tuwing pupunta ako dun sa Cheng Watana, yung document package ko, ganito kakapal sa dami. So, nabanggit ko lang po yung mga major kasi kung doon pa lang hindi mo na na-meet, wala kang pag-asa. Hindi ka qualified. Balikan ko lang po yung tungkol doon sa income requirements. Yung nabasa natin kanina na 2 years, pero sa totoo lang, ang hinihingi, 3 years. Kasi natandaan nyo yung visa
na requirement na kailangan 3 taon. Yung hihingin na tax documents mo, yun ding 3 taon nung sabay nung visa na yon. Ayun, saka yung combined income na 100,000 baht, yung nabanggit ko kanina. Kung malit yung sahod mo tapos sabihin mo meron ka pang ibang source of income, kailangan naka-declare yun dun sa iyong personal income tax, yung sa PND 91. Kung business owner ka, ganun din, kailangan meron kang ebidensya at ang ebidensya nun ay yung pagbabayad mo ng buwis. Ito namang documents required when applying for resident permit. Yan po, ang dami. Siguro sa susunod na video na lang kasi wala na akong oras ngayon. Isa-isahin natin yung mga requirements na to tsaka kung paano ko nakuha. Yan lang po muna sa video natin ngayon. Hanggang sa muli. Antayin nyo po yung susunod pang video. Maraming salamat po sa inyong panonood.